Maraming matatandang tao ang nakakaranas ng panghihina sa binti, pananakit, o biglaang pagkakaroon ng pulikat lalo na sa gabi. Ang mga sintomas na ito ay maaaring may kaugnayan sa kakulangan ng ilang mahahalagang bitamina at mineral na may papel sa paggana ng kalamnan, sirkulasyon ng dugo, at kalusugan ng nerbiyos. Sa video na ito, tatalakayin natin ang sitobitamina na may siyentipikong ebidensya sa pagpapatibay ng binti at pag-iwas sa pulikat. Partikular para sa mga taong lampas 60 taong gulang, ang kaalaman ay mahalaga upang mapanatili ang kalayaan sa paggalaw at maiwasan ang mga komplikasyon sa kalusugan. Ang vitamin D ay kilala para sa papel nito sa kalusugan ng buto, ngunit may mahalaga rin itong tungkulin sa paggana ng kalamnan, partikular sa mga matatanda. Ipinapakita ng pananaliksik na ang sapat na antas ng vitamin D ay konektado sa mas malakas na lakas ng kalamnan at mas mababang panganib ng pagbagsak. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Gerontology noong 2013, ang mga matatandang may mababang antas ng vitamin D ay nagpakita ng mas mahinang lakas ng binti at mas mabagal na paglalakad kumpara sa mga may sapat na antas. Bukod dito, nakakatulong ang vitamin D sa regulasyon ng calcium at nerve function na parehong kritikal sa pagkontrata at pagre-relax ng mga kalamnan. Kapag kulang ang katawan sa vitamin D, nagiging mas irritable ang mga nerbiyos na maaaring magdulot ng biglaang pulikat o panginginig sa mga binti. Sa mga matatanda, ang kakulangan ng vitamin D ay mas karaniwan dahil sa limitadong exposure sa araw, pagbawas ng kapasidad ng balat na gumawa ng vitamin D, at kakulangan sa pagkain. Iminumungkahi ng Endocrine Society Clinical Practice Guidelines 2011 na ang mga matatanda ay dapat magkaroon ng serum 25 OHD level na hindi bababa sa 30 ng Hassan ml upang mapanatili ang kalusugan ng kalamnan at buto. Para sa mga taong bihira sa araw, nakatira sa malamig na klima, o may madilim na balat, mas mataas ang panganib ng kakulangan. Para sa natural na pinagmumulan, ang pagsasailalim sa araw sa loob ng 15 to 30 minuto kada araw ay makatutulong, partikular sa bandang umaga o hapon. Gayunpaman, kung hindi sapat ang araw o may kondisyon sa balat, maaaring uminom ng supplement na may 800-2000 IU ng vitamin D3, alinsunod sa payo ng doktor. May mga pagkaing mayaman din sa vitamin D gaya ng fatty fish hal, salmon, sardinas, fortified milk at itlog. Ngunit kadalasan, hindi sapat ito para maabot ang rekomendadong antas sa matatanda. Isinagawa rin ang isang randomized controlled trial sa Netherlands noong 2015 na nagpakitang ang supplementation ng 1,000 IU vitamin D araw-araw sa loob ng 6 na buwan ay nagresulta sa mas magandang balance at mas malakas na lakas ng lower limb muscles sa matatandang babae na may mababang baseline levels. Ang epekto ay mas kapansin-pansin sa mga pasyenteng may edad 65 pataas. Sa kabuuan, ang vitamin D ay hindi lamang para sa buto, ito ay pundasyon sa kalusugan ng binti, sa tamang paggalaw ng kalamnan, at sa pagbawas ng insidente ng leg cramps. Lalo na sa gabi, mahalaga para sa mga nakatatanda na regular na ipasuri ang antas ng vitamin D at kumonsulta sa kanilang healthcare provider para sa tamang dosage ng supplementation. Kung kinakailangan, ang tamang antas ng vitamin D ay isang simpleng hakbang, ngunit maaaring magdala ng malaking benepisyo sa pagpapanatili ng lakas, balanse, at kalayaan sa paggalaw ng katawan habang tumatanda. Ang magnesium ay isang mahalagang mineral na kasangkot sa mahigit 300 biochemical reactions sa katawan. Kabilang ang regulasyon ng nerve transmission at muscle contraction.
Sa mga matatanda, ang kakulangan sa magnesium ay madalas na hindi napapansin ngunit maaaring magdulot ng paulit-ulit na leg cramps, panginginig, at kahinaan ng kalamnan. Ayon sa National Institutes of Health NIH, ang mga matatandang may edad 60 pataas ay kabilang sa mga grupong may mas mataas na panganib ng magnesium deficiency dahil sa pagbaba ng absorption at pagtaas ng urinary excretion. Noong 2017, inilathala sa Nutrients Journal ang isang clinical review na nag-analisa ng epekto ng magnesium supplementation sa muscle cramps. Natuklasan nila na ang oral magnesium supplementation ay nakabawas ng frequency ng nocturnal leg cramps, lalo na sa matatandang pasyente. Sa isang randomized, double-blind trial noong 2012 na isinagawa sa Germany, ang mga matatandang babae na may leg cramps ay binigyan ng 300 mg magnesium citrate bawat gabi sa loob ng 4 na linggo. Ipinakita sa resulta ang makabuluhang pagbaba sa dalas at tindi ng pulikat kumpara sa placebo group. Ang magnesium ay gumagana sa pamamagitan ng pagtulong sa pagre-relax ng kalamnan pagkatapos ng kontraksyon at pinipigilan ang labis na pag-activate ng nerve signals na nagdudulot ng biglaang spasms. Kapag mababa ang antas nito sa dugo, nagiging mas sensitibo ang mga kalamnan sa labis na pagkurap o pulikat, isang karaniwang reklamo sa mga matatandang nagkakaroon ng cramps sa gabi o habang naglalakad. Mga pagkaing mayaman sa magnesium ay kinabibilangan ng buto ng kalabasa, spinach, almond, itim na tsokolate na may mataas na cocoa content at whole grains para sa mga nahihirapang makakuha ng sapat mula sa pagkain. Ang mga supplements na may magnesium citrate o magnesium glycinate ay mas madaling i-absorb at karaniwang may mas kaunting gastrointestinal side effects kumpara sa magnesium oxide. Mahalagang tandaan na ang magnesium ay may interaksyon sa ilang gamot. Ayon sa American Geriatric Society, ang mga diuretics, proton pump inhibitors PPIs, at ilang antibiotics ay maaaring magpababa ng magnesium levels sa katawan. Kaya't para sa mga pasyenteng umiinom ng ganitong uri ng gamot, inirerekomenda ang regular na pagsusuri ng magnesium status. Ang Recommended Dietary Allowance RDA para sa matatandang lalaki ay 420 mg day at 320 mg day para sa matatandang babae. Subalit, ayon sa NHANES Data 2016, higit sa 60% ng mga matatanda sa Estados Unidos ang hindi nakakamit ang inirerekomendang dami sa pang-araw-araw na pagkain. Sa kabuuan, ang magnesium ay isang susing mineral para sa kalusugan ng binti, na may direktang epekto sa pag-iwas, sa pulikat at pagpapanatili ng tamang paggana ng kalamnan. Para sa mga matatandang madalas makaranas ng leg cramps, lalo na sa gabi, ang sapat na magnesium ay maaaring magdala ng makabuluhang ginhawa at mapabuti ang kalidad ng tulog at galaw. Inirerekomenda na kumonsulta sa healthcare provider bago magsimula ng supplementation upang masigurong ito ay angkop at ligtas batay sa kasalukuyang kalagayan ng kalusugan. Ang vitamin B12 cobalamin ay isang mahalagang micronutrient para sa kalusugan ng nervous system at produksyon ng red blood cells. Sa mga matatandang higit sa 60 taong gulang, ang kakulangan sa B12 ay karaniwang hindi namamalayan, ngunit maaaring magdulot ng kahinaan sa binti, pamamanhid, pangingilig, at maging kawalan ng balanse habang naglalakad. Ang mga sintomas na ito ay hindi laging iniuugnay sa kakulangan ng bitamina, kaya't madalas itong hindi agad natutukoy. Ayon sa Framingham Offspring Study 2000, tinatayang 39% ng mga matatandang higit 60 taong gulang ay may suboptimal serum B12 levels.
Kahit na wala silang malinaw na sintomas, ang dahilan ay hindi lamang dahil sa kakulangan ng intake, kundi dahil sa pagbaba ng intrinsic factor sa tiyan na kinakailangan para ma-absorb ang bitamina mula sa pagkain. Ito ang dahilan kung bakit kahit kumakain ng karne o itlog, maaring hindi sapat ang naa-absorb ng katawan. Ang kakulangan ng B12 ay may direktang epekto sa mga nerbiyos sa paa. Kapag mababa ang antas nito, nagiging mas mahina ang pagsignal mula sa utak papunta sa mga kalamnan ng binti, na maaaring magdulot ng kahirapan sa paglakad. Hindi matatag na balanse o pakiramdam na parang may cotton sa ilalim ng paa. Sa mga pag-aaral na isinagawa sa Japan at Germany, Yoshihara et al. 2015, Gruber et al. 2013, ipinakita na ang B12 supplementation ay nakapagpabuti ng gait stability at nakabawas sa peripheral neuropathy sa mga matatandang may mild deficiency. Mga pagkaing mayaman sa vitamin B12 ay kinabibilangan ng karne ng baka, isda, lalo na salmon at tuna, itlog at gatas. Gayunpaman, sa mga may absorption issue, mas epektibo ang paggamit ng sublingual, ilalagay sa ilalim ng dila o intramuscular injection ng B12. Ang cyanocobalamin at methylcobalamin ay parehong aktibong anyo na ginagamit sa supplementation. Ngunit ang methylcobalamin ay kadalasang mas inirerekomenda para sa suporta sa nerbiyos. Ang inirerekomendang dami para sa matatanda ay 2.4 mcg bawat araw NIH Dietary Guidelines 2020. Ngunit para sa mga may kakulangan o nasa panganib, maaring kailanganin ng mas mataas na dosage. Depende sa payo ng doktor. Sa isang clinical trial na isinagawa noong 2018 sa mga matatandang pasyente na may idiopathic leg weakness, ipinakita na ang supplementation ng vitamin B12 sa loob ng 12 linggo ay nagresulta sa makabuluhang pagtaas ng lakas ng lower limbs, particular sa mga pasyenteng may neuropathic signs. Sa kabuuan, ang vitamin B12 ay pundasyon ng malusog na koneksyon ng utak, nerbiyos, at kalamnan. Para sa mga matatanda, ito ay hindi lamang tungkol sa pagpigil sa anemia, kundi sa pagpapanatili ng kakayahang maglakad ng maayos, umiwas sa pagbagsak, at panatilihing aktibo ang katawan. Kung nakararanas ng pamamanhid, pangingilig sa paa, o biglaang panghihina, mahalagang ipasuri ang antas ng B12 at kumonsulta sa isang healthcare provider para sa naaangkop na hakbang. Ang potassium ay isang pangunahing electrolyte na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng normal na paggana ng kalamnan, nerbiyos, at balanse ng likido sa katawan. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pulikat sa binti ng matatanda ay ang kakulangan sa potassium o hindi balanseng antas nito sa dugo. Bagaman hindi laging napapansin, ang subclinical potassium deficiency ay maaaring magdulot ng mga sintomas tulad ng panghihina, pagkahilo, hindi regular na tibok ng puso, at biglaang pagsakit o paninigas ng kalamnan sa binti. Ayon sa datos mula sa National Health and Nutrition Examination Survey NHANES 2012, maraming matatanda ang hindi nakakakonsumo ng sapat na potassium sa araw-araw, lalo na yaong may pinaghihigpitang dieta o umiinom ng gamot para sa alta presyon o diuretics pangpaihi. Ang ganitong uri ng gamot ay kilalang sanhi ng hypokalemia o mababang antas ng potassium sa dugo, na nagdudulot ng spasms at cramps. Partikular sa mga kalamnan sa binti, isang observational study na inilathala sa Clinical Nutrition Research 2016 ay nagpakita na ang mga matatandang may mas mababang dietary potassium intake ay mas mataas ang insidente ng leg cramps at muscle fatigue. Bukod dito,
Ang kakulangan ng potassium ay maaaring magpahina ng kontraksyon ng kalamnan at magpabagal sa pagbawi ng lakas pagkatapos ng pisikal na aktibidad, bagay na nakaapekto sa kakayahang gumalaw ng maayos sa araw-araw. Ang potassium ay karaniwang makukuha sa mga pagkaing tulad ng saging, kamote, abokado, patatas na may balat, spinach, beans, at coconut water. Ang mga pagkaing ito ay hindi lamang mayaman sa potassium, kundi nagbibigay rin ng iba pang mahalagang electrolytes at antioxidants. Gayunpaman, sa mga may kidney disease o hindi normal ang kidney function, kailangang maging maingat sa pagdagdag ng potassium sa dieta. Dahil ang labis na potassium hyperkalemia ay maaari ring magdulot ng seryosong komplikasyon. Ang inirekomendang daily intake ng potassium para sa matatanda ayon sa Dietary Guidelines for Americans 2020-2025 ay 2,600 mg a day para sa babae at 3,400 mg a day para sa lalaki. Sa kabila ng mga rekomendasyong ito, higit sa 70% ng populasyon ng matatanda ay hindi nakaaabot sa dami ng potassium na ito araw-araw. Noong 2014, isinagawa ang isang interventional study sa South Korea kung saan ang mga matatanda ay binigyan ng potassium-enriched diet sa loob ng 8 linggo. Ang resulta ay nagpapakita ng makabuluhang pagbaba ng insidente ng leg cramps, mas mahusay na muscle control, at mas matatag na blood pressure control, lalo na sa mga pasyenteng hypertensive. Ang regular na pagkain ng potassium-rich food ay isang natural at ligtas na paraan upang mapanatiling malusog ang mga kalamnan sa binti. Para sa mga matatandang madalas makaranas ng pulikat sa gabi, pakiramdam ng paninigas sa binti habang naglalakad, o mabilis mapagod ang mga lower limbs, ang pagsusuri ng electrolyte levels kasama ang potassium ay isang mahalagang hakbang. Sa kabuuan, ang potassium ay hindi lamang mineral na para sa puso, kundi isang susing elemento sa pagpapanatili ng lakas at flexibility ng kalamnan, lalo na sa binti. Ang sapat na antas nito ay tumutulong upang maiwasan ang mga biglaang cramps, mapanatili ang koordinasyon at suportahan ang kalayaan sa pagkilos sa edad na lampas 60. Makabubuting kumonsulta sa isang healthcare provider bago gumamit ng potassium supplements, lalo na kung may kasalukuyang kondisyon sa bato o umiinom ng gamot na nakaaapekto sa balanse ng electrolytes. Ang calcium ay isang pangunahing mineral na kadalasang iniuugnay sa kalusugan ng buto. Gayunpaman, ang papel nito sa paggalaw at paggana ng kalamnan ay kasing halaga rin, lalo na sa mga matatandang populasyon. Ang calcium ay kailangan upang maisagawa ng maayos ang muscle contraction. Kapag kulang ito, maaring magkaroon ng abnormal na nerve excitability na siyang dahilan ng paninigas, spasms, o biglaang pulikat sa mga kalamnan ng binti. Sa tuwing ang isang kalamnan ay kumikilos tulad ng pag-angat ng paa, paglakad, o pag-akyat ng hagdan, may kinalaman dito ang calcium bilang tagapagbigay signal sa mga muscle fibers upang mag-contract. Kapag ang antas ng calcium sa dugo ay masyadong mababa, tinatawag na hypocalcemia, maaaring makaranas ang isang tao ng panghihina, pagkabigla ng kalamnan, at matagal na recovery mula sa muscle fatigue. Ayon sa Age and Aging Journal 2015, isinagawa ang isang systematic review ng mga pag-aaral sa mga matatanda na may calcium at vitamin D supplementation. Ipinakita sa pagsusuri na ang kombinasyon ng dalawang ito ay nakabawas sa panganib ng falls at pinabuti ang lakas ng lower limb muscles. Lalo na sa mga kababaihang postmenopausal
na may mataas na panganib ng osteoporosis. Bukod sa papel nito sa kontraksyon ng kalamnan, ang calcium ay tumutulong din sa regulasyon ng mga enzyme activities at nerve signaling na mahalaga sa tamang pagkilos at koordinasyon ng katawan. Ang kakulangan sa calcium ay mas karaniwan sa mga matatanda dahil sa pagbaba ng absorption ng katawan habang tumatanda. Gayun din sa mga taong may lactose intolerance o limitado ang pagkain ng dairy products. Ang mga pagkaing mayaman sa calcium ay kinabibilangan ng gatas, yogurt, keso, sardinas na may buto, tofu na may calcium sulfate, at mga madahong gulay tulad ng kale at bok choy. Gayunpaman, ayon sa National Institutes of Health NIH, 2020, higit sa kalahati ng matatandang populasyon sa Estados Unidos ay hindi nakakamit ang inirerekomendang calcium intake araw-araw. Ang recommended dietary allowance RDA para sa calcium ay 1,200 ml bawat araw para sa mga taong higit sa 50 taong gulang. Gayunpaman, hindi inirerekomenda ang labis na supplementation dahil maaring magdulot ito ng hypercalcemia, pagkakaroon ng calcium deposit sa blood vessels, o problema sa bato. Kaya't mahalagang makakuha muna ng calcium mula sa pagkain bago gumamit ng supplement. Maliban na lamang kung may rekomendasyon mula sa doktor. Noong 2016, isang randomized clinical trial sa Australia ang sumuri sa epekto ng calcium at vitamin D supplementation sa mga matatandang pasyente sa residential care. Sa loob ng 12 buwan, nakita ang pagbuti sa functional mobility at pagbaba ng bilang ng insidente ng leg weakness at spontaneous cramps. Partikular sa mga pasyenteng may baseline low calcium status. Mahalaga ring tandaan na ang vitamin D ay kailangan upang maabsorb ng katawan ang calcium mula sa bituka. Kaya't kahit na sapat ang intake ng calcium, kung kulang sa vitamin D, maaring hindi pa rin ito magamit ng maayos ng katawan. Sa kabuuan, ang calcium ay hindi lamang para sa malalakas na buto, kundi isang mahalagang sangkap sa maayos na paggana ng mga kalamnan. Kabilang na ang mga kalamnan ng binti. Sa mga matatandang madalas makaranas ng paninigas, panghihina o pulikat sa binti, ang pagsusuri ng calcium status at pag-aayos ng nutrisyon ay isang mabisang hakbang. Palaging kumonsulta sa doktor bago uminom ng calcium supplements upang maiwasan ang sobrang intake at masigurong ligtas, ito batay sa kalagayan ng kalusugan. Ang vitamin E ay isang fat-soluble antioxidant na kilala sa papel nito sa pagprotekta sa mga selula laban sa oxidative stress. Ngunit bukod sa mga benepisyong ito, may papel din ang vitamin E sa pagsasaayos ng daloy ng dugo, na mahalaga para sa tamang pag-andar ng mga kalamnan, lalo na sa mga binti ng matatanda. Sa pagtanda, ang microcirculation daloy ng dugo sa maliliit na ugat ay bumabagal at maaaring maging sanhi ng panlalambot, paminsang paninigas, at panlalata ng mga binti, lalo na pagkatapos ng maikling lakad. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutritional Biochemistry 2012, ipinakita na ang vitamin E ay may kakayahang pahusayin ang peripheral circulation at bawasan ang oxidative stress sa skeletal muscle cells, isang pangunahing sanhi ng pagkapagod at kahinaan sa lower limbs ng matatanda. Ang vitamin E ay tumutulong sa pagpapanatili ng integridad ng mga blood vessels at pinapababa ang platelet aggregation o paninikip ng daluyan ng dugo. Kaya mas maayos ang daloy ng oxygen at nutrients sa kalamnan. Kapag mas maganda ang sirkulasyon, mas mabilis din ang recovery mula sa muscle fatigue at mas mababa ang tsansa ng muscle cramps na dulot ng lactic acid build-up.
Sa isang interventional trial na isinagawa sa Korea noong 2015, ang mga matatandang may peripheral arterial insufficiency ay binigyan ng vitamin E supplementation, 400 IU day, sa loob ng 3 buwan. Ang grupo na tumanggap ng vitamin E ay nagpakita ng mas mataas na muscle endurance at mas mababang insidente ng leg cramping kumpara sa control group. Mga pagkaing natural na mayaman sa vitamin E ay kinabibilangan ng sunflower seeds, almonds, spinach, wheat germ oil, at avocado. Ang RDA recommended dietary allowance para sa matatandang lalaki at babae ay 15 mg 22.4 IU bawat araw, ayon sa National Institutes of Health NIH, 2020. Gayunpaman, dapat tandaan na ang labis na paggamit ng vitamin E supplements, lalo na higit sa 400 IU day, ay maaring magdulot ng panganib sa mga taong umiinom ng blood-thinning medications tulad ng warfarin, ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Annals of Internal Medicine 2005. May ebidensyang nagpapahiwatig na ang sobrang vitamin E ay maaaring magpataas ng panganib ng hemorrhagic stroke kung hindi kontrolado. Kaya't napakahalaga na kumonsulta muna sa isang doktor bago simulan ang mataas na dosis na supplementation. Isa pang aspeto na mahalaga ay ang interaksyon ng vitamin E sa iba pang nutrients. Sa mga matatandang may kakulangan sa vitamin C at selenium, ang antioxidant effect ng vitamin E ay maaaring hindi ganap dahil kailangan ng katawan ng balance sa pagitan ng mga micronutrients na ito upang mapanatili ang antioxidant function. Sa kabuuan, ang vitamin E ay may tahimik ngunit mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga binti ng matatanda, lalo na sa aspeto ng sirkulasyon ng dugo at oxidative protection ng muscle tissues. Sa tamang dami, maaari nitong mapababa ang pagkapagod sa binti, bawasan ang pulikat, at mapabuti ang kakayahang gumalaw ng mas matagal ng hindi madaling mapagod. Para sa mga may edad na higit 60, ang regular na pagkuha ng vitamin E mula sa pagkain ay isang ligtas at natural na paraan upang mapanatili ang sigla ng kalamnan at maiwasan ang mga limitasyon sa paggalaw. Ang vitamin B1, kilala rin bilang thiamine, ay isang water-soluble vitamin na mahalaga sa metabolism ng carbohydrates at sa paggawa ng enerhiya na ginagamit ng mga kalamnan, kabilang na ang mga kalamnan sa binti. Bagaman mas kilala ito sa konteksto ng brain function, ang papel ng thiamine sa kalusugan ng kalamnan ay napakahalaga, lalo na sa mga matatanda na maaaring makaranas ng leg fatigue, pakiramdam ng bigat sa binti, o pagbaba ng physical endurance. Kapag kulang ang thiamine, nahihirapan ang katawan na gawing energy ang glucose, pangunahing pinagkukunan ng lakas ng mga selula ng kalamnan. Ang resulta ay maaaring hindi lang pagkapagod, kundi paghina ng lower limb muscles na maaaring makompromiso ang lakas ng paglalakad, pagbabalanse, at pangmatagalang aktibidad. Ayon sa isang review sa Journal of Clinical Neurology 2014, ang thiamine deficiency ay isa sa mga underdiagnosed na sanhi ng chronic fatigue at muscle weakness sa matatandang populasyon. Bukod sa energy production, ang thiamine ay may mahalagang papel sa nervous system dahil ito ay tumutulong sa transmission ng nerve signals mula sa utak patungo sa mga kalamnan. Kapag kulang ang thiamine, ang mga nerve impulses ay maaaring bumagal o hindi maging epektibo, na nagre-resulta sa kawalan ng coordination, paminsan-minsang pamamanhid, at panghihina ng kalamnan. Sa isang interventional study sa Japan noong 2017, ang mga matatandang may sintomas ng pagkapagod at mahinang muscle strength ay binigyan ng benfotiamine, isang bioavailable form ng vitamin B1
Sa loob ng 8 linggo, nakita sa resulta ang makabuluhang pagtaas sa walking speed, lower limb endurance, at pagbawas sa leg fatigue, lalo na sa mga may subclinical deficiency. Ang mga karaniwang sanhi ng kakulangan ng thiamine sa matatanda ay ang limitadong dietary intake, gastrointestinal malabsorption, at paggamit ng ilang gamot gaya ng diuretics at metformin. Ang National Institutes of Health 2020 ay nag-ulat na bagamat bihira ang severe thiamine deficiency sa developed countries, marami ang may marginal levels na maaaring makaapekto sa kalusugan ng kalamnan at nerbiyos. Mga pagkaing mayaman sa thiamine ay kinabibilangan ng whole grains brown rice, oatmeal, legumes, pork, at fortified cereals. Gayunpaman, sa mga matatandang may kakulangan sa gana o may problema sa panunaw, maaaring hindi sapat ang pag-absorb ng bitamina mula sa pagkain. Sa ganitong mga kaso, ang paggamit ng supplement lalo na ang benfotiamine ay inirerekomenda dahil mas mabilis itong na-absorb at hindi agad inilalabas sa ihi kumpara sa thiamine hydrochloride. Ang recommended dietary allowance RDA para sa matatandang lalaki ay 1.2 mg a day at 1.1 mg a day para sa matatandang babae, ayon sa Dietary Guidelines for Americans 2020-2025. Ngunit sa therapeutic use, ang mas mataas na dosage ay maaaring ibigay sa ilalim ng gabay ng doktor upang mapunan ang kakulangan at mapabilis ang functional recovery. Sa kabuuan, ang vitamin B1 thiamine ay may sentral na papel sa pagpapanatili ng lakas at tibay ng mga kalamnan, lalo na sa mga binti ng matatanda. Ang kakulangan nito, kahit banayad, ay maaaring magdulot ng hindi maipaliwanag na panghihina, pagbaba ng endurance, at kawalan ng sigla sa paggalaw. Sa mga senior na madalas makaramdam ng pagod sa binti kahit sa simpleng lakad, mahalagang isaalang-alang ang thiamine status bilang bahagi ng kabuuang pagsusuri. Palaging kumonsulta sa healthcare professional bago uminom ng supplements upang matiyak ang ligtas at epektibong paggamit. Ang kalusugan ng binti ay isang mahalagang bahagi ng kakayahang manatiling malaya, aktibo, at ligtas habang tumatanda. Tulad ng nakita natin, ang sapat na bitamina at mineral gaya ng vitamin D, magnesium, vitamin B12 potassium, calcium, vitamin E, at thiamine ay may direktang epekto sa lakas ng kalamnan, pag-iwas sa pulikat, at pagpapanatili ng tamang paggalaw. Sa maraming matatanda, ang mga sintomas tulad ng biglaang cramps, panghihina ng binti, at madalas na pagkadapa ay hindi simpleng bahagi lamang ng pagtanda, kundi senyales ng kakulangan sa nutrisyon na maaaring maayos sa pamamagitan ng tamang pagkain at, kung kinakailangan, angkop na supplementation, ang regular na check-up, pagsusuri sa nutrient levels, at pakikipag-ugnayan sa iyong healthcare provider ay makatutulong upang matukoy kung alin sa mga sustansiyang ito ang dapat pagtuunan ng pansin. Tandaan, ang maagang pagkilos ay mas epektibo kaysa paghintay sa paglala ng sintomas. Sa simpleng pagbabago ng dieta at pagmonitor ng mga pangunahing bitamina, maaari mong mapabuti ang iyong lakas sa paglakad, iwasan ang pinsala, at mapanatili ang kalidad ng buhay sa edad na lampas 60. I-comment sa ibaba, nakakaranas ka ba ng leg cramps o panghihina sa binti? Alin sa mga bitamina ang kailangan mong bigyang pansin? Ay like ang video kung nakatulong ito sa iyo. Mag-subscribe sa aming channel upang makatanggap ng higit pang kaalamang medikal para sa mas malusog na pagtanda. Ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang. Ang kalusugan ay hindi kailangang komplikado minsan. Sapat na ang tamang bitamina
upang muling makalakad ng may kumpiyansa.